Guys, nandito na naman ako ha. At eto, dumaan lang ito sa FYP ko. So basahin natin, no. Shoutout muna kay Attorney Reyes. Attorney Reyes, pahiram nitong mo ha, nitong post mo ha. Kasi maganda to, maganda. Okay, basahin natin guys. Ang sabi dito. Tanong ni Ronald Llamas, paano raw makukulong si Romualdez kung wala namang smoking gun laban sa kanya? I totally agree. Tinuturo si Martin bilang mastermind ng lahat ng ito pero hanggang ngayon, wala pa ring naipakitang hardcore evidence that directly links to him to the flood control scandal. Hindi ibig sabihin na dahil siya ang House Speaker, House Speaker, siya na agad ang nag-utos ng pagnanakaw, which is true. If that is the standard, dapat matagal nang nakulong ang lahat ng naging House Speaker. Dapat nakulong na rin si APC dahil sa pork barrel scandal. Correct? Dahil itong si Antipetra naging House Speaker din yan. Kung siya talagang may kagagawan, produce prima facie evidence para mapanagot ang lahat ng sangkot. I totally agree with Attorney Reyes Del Rosario. Anyway guys, sa mga hindi pa nakapollow, please follow Attorney Reyes ha. Guys, ito yung matagal na nating sinasabi kasi. Wala naman tayong problema kung kakasuhan nila si Kong Martin, si Tito Martin natin. Di kasuhan nila kung kakasuhan, di ba ga? Anda namang harapin niya ni Kong Martin, sinabi naman niya at hindi siya tatakas. Bakit? Dahil kung talaga wala kang kasalanan at alam mo, harapin mo. Katulad lang yan nila Congressman Laila de Lima, di ba? Ni Sentry, na hinarap ang mga kaso nila at yun nga, lumabas sa huli na talagang mga wala silang kaso at mga na-acquit, di ba? So, ganun din naman yan. So, ngayon, itong kay Tito Martin na pilit nilang pilit nilang inililing, pilit nilang pinapalabas na si Kong Martin ang siyang master plunderer. What the heck? Labas muna ng ebidensya, hindi yung puro kwento. Alam nyo guys, tulad ng madalas kong sabihin sa inyo, oo, sinusuportahan ko si Kong Martin dahil talagang si Kong Martin ang siyang unang laban dito kay Sayad. Kaya nga tinawag na tambaluslos yan, ni Tambalustay ni Inday Sayad, di ba? Dahil nga, talagang nabuko ni Kong Martin ang mga plano nitong mga may Sayad siblings, may Sayad Black, kasama itong si Unanay, kaya nga dinemote niya si Unanay, kasi nga, planong noon pa man, magkudita sa Kongreso, tapos impeach si PBBM. So, kaya ito si Kong Martin, tsaka yan sobrang suporta sa Pangulo, talagang maraming mga batas at maraming, lalo na pagdating sa mga priority bills, talagang malaking bagay si Kong Martin noon. Ibig ko sabihin lang, tuloy yan ay matibay ang suporta sa ating Pangulo, Talagang isa yan sa lumaban, kaya kumbaga lumaban at nanindigan para kay PBBM. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung talagang may ebidensya at may kasalanan, hindi labas nyo. Diba ga? Tapos sa korte na mag-usap. Pero hanggat hindi naman siya napapatunayan at walang ebidensyang matibay kayong mailabas, mananatili ang chismis at mananatiling sinusuportahan ko si Kong Martin sa kahit anong mangyari. Tandaan nyo ha, kahit anong mangyari, susuportahan ko siya hanggat wala kayong naipipakitang ebidensya. Pero kung merong ebidensya talaga, ba't naman ako mananatiling sumusuporta sa kanya? Natural. Di ba ga? Kaya lang, tingnan muna natin. Puro chismis hanggang ngayon Di ba? Gustong-gusto nyong idawit. Wala naman kayong maipakitang ebidensya. Yung pinaka nagsalita na si Gutesa, nasabi may mga ebidensya siya. At nagdawit kay Kong Martin hanggang ngayon, nawawala. O di ba ga? Sino na lang? Testimonya nino? Ni Saldinho. Ni Saldinho na nasa ibang bansa, hindi makauwi. Paano magkakabisa ang testimonya nung hinayupak na yun, di ba? Alam naman natin na paano siya mako-cross-examine at paano niya patutunayan. O, di ba ga? Kaya wag kayong tanga mga didilis. Puro kayo bintang, wala namang ebidensya, wakwenta. What the heck? So, yun lang. Ang tindi nyo sa mga bubundidilis at may saya dyan, na hanggang ngayon talagang si Kong Martin gusto-gusto niyong tirahin at malubog.
Manatili kayong nangangarap na mga inayo pa kayo. Manatili kayong mga bobot may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!